Next po. Kung namarito ka, ano matutulog po? Hindi po kasi maganda yung pakiramdam ko. Kamusta ka ba ngayon? Ano mga nararamdaman mo? Hindi lang po, hindi po kasi maraming, nahihirapan. Marami po kasi nangyayari sa akin sa ulang po at sa school po. Okay, good morning class. I'm Miss Ziegler. So our topic for today is about therapeutic communication. So anyone who can give me the meaning of therapeutic communication? Okay, Miss Olanday. I think therapeutic communication is like I nurse and patient relationship like interaction and things like that. Okay, I get your point. But anyone can give me more precise answer? Okay, Miss Tamundong. Communication is personal interaction between the person and the client. Okay? Siya na naman mag-recite. Kala mo talaga sobrang galing. Wala naman sa isang sinasabi, di ba? Oo nga, nagmamagaling ka naman masyado. Wala naman alam. Alam mo, kanina pa talaga ako. Ako din nga, man. Oh, look who's here. Haka mo nga itong bag ko. Hoy, ikaw. Iniiyak-iyak mo dyan. Masaya ka? Masaya ka na napahiya mo kanina sa klase? Ha? Sumugot ka. Nagmamagaling ka kasi masyado ka. Ano, lalaban ka? Lalaban ka? Ano? Sumagot ka. Lalaban ka? Iniiyak-iyak mo. Ha? Sumagot ka. Anong nangyayari dito? Wala po, ma'am. Kino-comfort lang po namin yung kaibigan namin. Yes, sumiyak po siya, naaawa po kami. Nakakaawa kami. Subukan mo magsumbong, ha? Di pa tayo tapos. Anxiety. Anxiety is a vague feeling of dread or apprehension. It is a response to external or internal stimuli that can have behavioral, emotional, cognitive, and physical symptoms. Sign and symptoms of anxiety: feeling restless, easily fatigued, difficulty concentrating, irritable, having headaches, muscle aches, stomach aches, or unexplained pains, difficulty controlling feelings or worry, and having sleep problems such as difficulty falling or staying asleep. Therapeutic communication. It is an interpersonal interaction between the nurse and the client during which the nurse focuses on the client's specific needs to promote an effective exchange of information. Next po. Kung namarito ka, ano matutulog po? Hindi po kasi maganda yung pakiramdam ko. Kamusta ka ba ngayon? Ano mga nararamdaman mo? Hindi lang po, hindi po kasi maraming nahihirapan.
marami po kasi nangyayari sa akin sa pamilya ko at sa school ko. Ano ba ang mga pinagkakaabalahan mo? Nag-aaral po po at nag-aaral po ng mga kapatid ko dahil po wala pa po mga magulang ko. So, ano talaga yung gusto mong pag-usapan natin dito sa pagkakas mo? Sa state mo? Kasi po namin pag-ibuti ko nila ako. Tapos po yun, ay nahihirapan na po focus ko sa pag-aaral. Dahil doon, sakit ko yun sa pamilya. Yung pressure ko ng magulang ko. Ano yung mga bagay na ginagawa nila sa Hindi ako sinasakyan. Pero kung yung mga natutunan ko, wala sa kanila, masasakit ko na sa litan na. Masakit po sa pakiramdam. Sa bahay ko, sa pag-alala ko ng kapatid ko, dahil po wala kami mga magulang ko. Mahirap po kasi nagsasabi-sabi niyo. Napansin ko nga mukha kang kulang sa tulog. Po, hindi na po kasi ako nakakatulog dahil po sa maraming iniisip at minsan po inaatake ng anxiety. Ano yung mga ginagawa mo tuwing nakatagi ka ng anxiety at hindi ka makatulog? Hindi ko na rin po alam, pero po nag-take po ako na minsan ng sleeping pills po para po makatulog. Sa tingin mo nakakatulog ba yun? Minsan po kapag hindi na po kaya po ng isa na tabletas, umiinom na rin po ako ng isa pa para po tumalab, para po makatulog at tumigil po yung pag-iisip ko. Sabi ko nga umiinom pa ng sleeping pills. Gano'ng matagal mo na siya iniinom? Wala, parang mag-iisang taon na po ata. Ano pa ba yung mga ibang bagay na nakakapag-trigger sa'yo sa mga nararamdaman mo ngayon? Ngayon po, bullying po, tapos pressure po sa magulang, pressure po sa mga kaibigan, at yung self-doubt po, at yung comparison po na naririnig ko po araw-araw. So, bago sa mga sinabi mo, magbibigay ako ng mga alternative sa sleeping pills na nilibase mo kasi alam naman natin na yung sleeping pills meron din siyang bad effects sa katawan natin. So, ang gagawin mo is maintain a consistent schedule. Ibig sabihin, kapag natulog ka ng alas 9 o alas 10 ng gabi, kinabukasan, dapat ganun din yung oras sa pagtulog mo. Pangalawa, engage to a regular exercise, kahit 30 minutes exercise, walking, o kaya kung anong mga sports mo pwede pang mag-exercise kasi nakaka-lessen din yun ng anxiety at yun nakakatulong din siya sa pagtulog mo. Ang isa pa, sa comfortable space, dapat yung light dim lang siya, temperature dapat hindi masyadong malamig, hindi masyadong mainit, tapos yung beddings mo dapat comfortable. Pagkatapos lang kung hindi pa rin tumalag yun na yung oras para magpakonsulta ka sa psychiatry. Anytime, pwede kang bumalik dito sa clinic. Sige po na, maraming salamat po. At malaki po ang tulong po yun sa akin. Balitaan mo ako